Si John Mendoza at si Susan Balane para sa Bicol Express. Bicol Express. 7:52 na po ni na pagkaagas. Sige mga katiwala, pasyaranta mo na on Feebox sa mga tugang kumusta ang tainit. Medyo o yan ang nagpapailing po ni na abnormalidad na naman ang Bulkan Mayon. Aramantan latest update. Nasa linya po ang resident volcanologist Sir Paul Alani. Sir Paul, magandang umaga. Yes po. Good morning. Yes po, hello, good morning. Yan. Good morning, sir. So, tama-tama po, Sir Paul. Pasensya na and gusto mi lang po malaman na yung status ngayon ng Bulkan Mayon and ano po yung nangyari. Hello po. Okay. No? Hello po, mahina po kayo. Ay, mahina yung ayan. Paayos audio ma- tatabi pa-adjust. Max saya. Hello. Okay. Hello, sir. Hello po. Kumusta po ito, Sir Paul? Yes, okay na po. Okay. Ayun. Sige. Sige. So, Sir Paul, gusto mi lang po malaman yung update natin sa Mayon Volcano. Anong After po, estado ngayon? nagpakita ng irregularity po ng nakaraang araw po. So, ano na po yung Yes po. status? So, as of 7 o'clock today, meron po tayo na record na 11 na rockfall events, so mga instance na mga nahuhulog ng mga bato, siguro tipak-tipak ng lava, at isang volcanic earthquake. Pero kahapon nga po, meron tayong may phreatic eruption na nangyari around 6:16 PM. Sandali lang naman po ito, mga 45 seconds lamang. Pero yung taas ng plume or abo ay umabot lamang ng 200 meters bago siya itinaboy ng papuntang west-northwest. Pero overall po, nasa alert level 1 pa rin ng Mayon Volcano. Sir, pag sinabi ta pong flat eruption, ano po ang ibig sabihin nito, sir? Parang bago naman to sa aming pagdinig. Well, ang phreatic eruption po, alam natin ang mechanism po nito. Maghahalo po yung, or magsasama yung tubig sa ilalim ng lupa plus mainit na bato. So, pag nagsama po yun, magkakaroon tayo ng pagsabog. So parang ano po yan, yung nag-iihaw ka, then tapos ka na mag-ihaw, then pag bigla mo binuhusan ng tubig yung mga uling, bigla po yung sasabog, sasambulat sa inyo yung mga yung mainit na abo plus yung mainit na usok. So yan po yung alam natin yung mechanism, pero sa ngayon po hindi natin alam kung kailan mangyayari yung pagsasama na yon. So yung mga phreatic eruptions po talaga, iba po yan doon sa mga eruption na alam natin na yung gaya nung nakita natin noong 2023. No? So ano po yan, wala pa pong technology na kaya magsabi kung kailan mangyayari yan. Opo. Iyon, sir, dahil man talaga ito totally hali sa irarom talaga kang bulkan. So yaon lang po yan dyan sa may crater na nasibuhan nin tubig, kaya nagkaigwa po nin araw ka itong parang eruption. Yes po. So siguro po doon lang naman talaga siya sa ibabaw kasi itong overall po mahina naman po yung yung eruption ito kahapon. Apo. May dapat ba, Sir Paul, na ika-alarma po ang publiko, lalong-lalo na nandyan po sa Mayon unit? Well, so since March 5, 2024 po, ibinaba namin yung alert level status mula alert level 2 hanggang sa alert level 1. Pero kaakibat po nung pagbaba na yon, nandun pa rin po yung rekomendasyon ng Feebox na huwag papasok sa loob ng permanent danger zone. Dahil lupang delikado at mag-expect po tayo na mga ganitong mga pangyayari, mga phreatic eruptions, we already taken that into account po na pwedeng mangyari ito mga ganito. At mula po mula nung ibinaba namin noong Marso, may mga at least 3 beses na po na nagkaroon ng maliliit na phreatic eruption ang Mayon Volcano. Opo. So, yun po, Sir Paul, kasi syempre, alam mo naman po yung situation natin and lalong-lalo na pumapasok na po tayo sa malalakas na ulan and bagyo within third and fourth quarter tabi, Sir Paul. So ano po ang status ng lahar na stuck dyan po sa bulkan?
Paul po. So, okay. So, pagdating naman po sa lahar, of course po, yung binabantayan natin. Yung PBOX po, meron tayong mga hazard maps na available. Kung saan ano yung mga na-designate namin, kung ano yung mga delikadong lugar. Although, yun nga po, dahil nga katatapos lamang ng eruption, we are in the process of updating yung hazard map. And meron din kami mga monitoring instruments na para makapagsabi kung nagkakaroon nga ng mga lahar na nangyayari. So, ang abiso natin sa ating mga kababayan, especially yung mga nakatira malapit sa mga ilog na nagmumula sa Mayon Volcano, tuwing malakas po ang pag-ulan, maging alerto po tayo in case kailangan mag-evacuate dahil nandyan po lagi yung panganib ng lahar. Sa stock po, Sir Paul, ilan po ang estimate nating stock pa na Yan lahar? dyan sa taludtod. Yung natin, based dun sa huling yung final volume na kita natin nung 2023 lamang po ito, no. Nasa around nasa around 100 million cubic meters. 100 million. Deposit, no. Pero hindi pa po din kasama yung yung mga deposits na naiwan nung 2018 at mga iba pang eruption kasi hindi naman talaga yan babagsak lahat. Opo. Oo. Okay. So, yun po, Sir Paul, kasi na yung weather natin, yung klima natin. So, syempre nandun pa rin ang pag-iingat po ng ating mga kababayan. Opo. That is correct. Sige sir, so pangapudan ta po giraray, any information, advisories sa satuyang publiko and sa tuyang mga disaster officials, please go ahead po sir. So ang natin, huling abiso, I think i-take po natin itong ganitong pangyayari kahapon na reminder po talaga na huwag papasok sa loob ng 6-kilometer PDC. Huwag po tayong matigas ang ulo, especially yung mga previous na may mga instance na may mga matitigas na ulo na pumapasok sa loob ng PDC, especially yung mga adventure seekers, so iwasan po talaga natin itong pagpasok ng PDC dahil every now and then po talaga mag-expect tayo mayroong mga phreatic eruptions na mangyayari sa Mayon Volcano. And i-remind ko rin po na noong 1993 at noong 2013 po, kung saan meron tayong mga may mga casualties na nangyari, dulot din po yun ng mga phreatic eruption. Kuwanta mo na ang dugang na mga impormasyon na gikan dyan sa luwas. LTFRB Bicol nagpadarani na show cause order sa mga driver operators na nagsabay sa consolidation. Ramon Tanditalias nasa linya, Dance Marina. Yes, good morning Katiwalang Jam and good morning Katiwalang Susan. Sa mga dagdag na mga informasyon, opisyalmente nang pinagpadarahan nin show cause order on mga drivers operators kan mga public utility vehicle digdi sa Bicol region na nagsabay duman sa sa deadline kan consolidation parte kang nagpapadagos na modernization program kan transport sector digdi sa Pilipinas kan gobyerno. Base sa impormasyon na nakuha niya to sa opisina kang Land Transportation Office, ang nasabing opisina ang pinagpadarahan ang nasa 821 na mga public utility vehicle digdi sa Bicol tangani na obligaron na magpadara nin magtao nin paliwanag ikun ako sa kunyata day sinda nagsabay asin yata dapat day sinda halian nin franchise sa ibong kan deadline na ipigsabay parte ini o kan due process na ipigtatao kan nasabing ahensya sa mga drivers of
operator na dahil nakaabot naman sa ipigtalaan na deadline, kasabay kan na consolidation sa irarom kan modernization program digdi sa satuyang nasyon. Kaya ang ahensya ang nagpadara na ni Oshokos order duman sa nasabing persona, sa nasabing mga drivers and operator. Kung magigirumduman, enot nang ipigpahayag ni Director Joel De Feo, ang LTFRB Regional Director durante kan magkaigwanin kapihan sa Bagong Pilipinas na digdi sa Bicol Region, 88% ang akumplishmento kan Bicol pagabot duman sa consolidation sa irarom kan modernization program, kung sain ang Bicol ang igwanin na sa 6,286 na mga PUV na igwanin individual franchises, alagad 5,465 sa nakaini ang nakaabot duman sa deadline o nagsabay duman sa consolidation. Sa masunod na bulan, piglalauman na iniong nasabing programa or iniong mga pinadarahan ni show cause order ang tatawan man ng desisyon base duman sa magiging simbag ninda or paliwanag ninda sa kunyata dahil sinda o nagtabay sa consolidation as sinduman sinda ang tatauanin na an ahensya mapaluwas ng desisyon sa kung ano ang magiging disposisyon sa mga franchise kan mga PUV na dahil nagsabay duman sa consolidation, lalong-lalo na digdi sa Bicol Region asin sa bilog na Pilipinas. Dagdag na istorya gikan sa luwas dan sa alta katiwala nindos sa katotohanan. Veritas Katiwala Patrol News Report.